Hello, Hungry Minds. Ang galing talaga ng pipit ko. Nangyari na ang nangyari. Last week sa mga friends ko sa Facebook, kung nakita nyo, pinost ko na may senador na namang babaliktad. Hindi ko may binanggit yung pangalan ni Joel Villanueva, pero sinabi ko itong senador pumunta sa Malacanang at sinamahan ng tatay na sikat na religious leader. At dahil religious yan, sabi ko wala akong tiwala diyan. Kasi alam nyo, sa buhay ko, the most hypocritical person I've met are persons who are very, very religious. Yung puro Lord, Lord lang ang bunganga. Pag may kausap ako na puro Lord, Lord, my instinct is run, takbo. No? Uh, the most righteous person I've met are persons who don't even have a religion, but they're very righteous, they're very upright, no? Kaya problematic talaga yung religion na yan. At saka ito pa, may narinig uli ako sa Butuhan, may isang senador, yung hindi talaga inaasahan na babaliktad, ay babaliktad daw. At kasi pinangakuan siya na pag na-impeach si VP Sara, siya ang magiging vice president. Abangan na lang natin kung magkatotoo yan. Pero pag bumaliktad to, sabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng mga senador, itong isang to hindi nyo aasahang babaliktad. No? Anyway, ang pag-usapan natin ngayon is the psychology of corruption, yung effect niya sa psyche ng mga Pilipino. Alam nyo, nung bata ako, dun sa Bacolod, kung saan ako lumaki, nakatira kami sa village no? At doon sa labas ng village may squatters area, tinatawag namin village. Anyway, people from this area, so ngayon wala ng squatters, no, informal settler na, would come to the village to wash our clothes, labandera, mamalansa, maglinis, etc. etc. At alam mo yung nanay ko taga Iloilo yun At ang mga taga Iloilo, napansin ko, kahit hanggang ngayon, masipag talaga magtanim yan ng mga gulay, kung ano-ano man, bulaklak. At doon sa gilid ng bahay namin, saka sa harap, bakanting lote yun So nagtatanim yung nanay ko doon ng mga gulay, kamatis, talong, kung ano-ano pa, no? At minsan, itong mga taga-village, no, bibili ng malunggay, ng talong, ng gulay sa amin. Sabi ng nanay ko, tayo may pera tayo, pero nagtatanim tayo, ito mahirap na sila. Hindi nagtatanim, no? Bibili pa sa atin. Sabi, tamad talaga tong mga mahihirap. So lumaki ako na naniniwala na tamad ang mga mahihirap. Until such time that I discern my vocation with the Jesuits, pinatira ako sa mga sakada sa Negros. Later on, nilipat ako sa Mindanao to live with the tribal Filipinos under the Episcopal Commission on Tribal Filipinos under Bishop Claver, buhay pa si Claver noon. So, tumira ako sa mga Manobo ng Bukidnon at Tiboli ng South Cotabato. Hanggang pag-college, nabasa ko yung article ni Dr. Rogelia Pipua ng Ateneo Psychology Department. Ang article niya ay The Psychology of Poverty. Yun pala, ah pinakita ni Pepper na ang pag-iisip, ang psyche ng mga mahirap ay hindi tulad sa mga nakakaangat sa buhay. Poverty has so destroyed their spirit that they do not see things the way rich people do. Talagang defeatist na, talagang dapa na sila. So hindi na nila maisip yung magtanim, magnegosyo. Meron ding ibang enterprising, but usually poverty has destroyed their spirit. So yan ang psychology of poverty. And lately, siyempre, gabi yung nangyari sa atin dito sa bansa, nangyari na ang nangyari. No? Ah, may nakita akong post ni Ann Quisha sa Instagram nila sa PGMN, no? The Psychology of Corruption. Nung binasa ko, sabi ko, totoong-totoo to, tamang-tama to. So yun ang gusto kong ibahagi ngayon, no? Sa the Psychology of Corruption. Sabi ni Ann Quisha, the real damage of corruption is not only the money stolen. Kasi siyempre may ninakaw na nga. It is what it does to the Filipino spirit.
Every ghost project, every rigged bidding, every padded contract, every dynasty that returns to power, every official who escapes accountability teaches the public a dangerous lesson. Ano, parang okay lang ang naging corrupt kasi wala namang napaparusahan. Si Imelda hindi naman nakulong. Dati galit mga tao yan. So, baka ganun din iniisip nila. Pag malaking isda, hindi nakukulong. Ang lesson nga dito sa Pilipinas, magnakaw ka ng sardinas sa grocery kasi gutom ka, gutom pamilya mo, kulong ka. Nakaw ka ng bilyon-bilyon, hindi ka makukulong. Pag pumunta ka ng simbahan, sinasamba ka pa ng mga pari, may reserved seat ka pa doon sa unahan. No? This is how a nation weakens. Basic public service begins to feel like a favor. Totoo yan. No? Competence becomes surprising. Honesty becomes rare. Accountability becomes negotiable. And the people who pay for government are made to feel grateful when government simply does its job, no? Yeah, basic public services feels like a favor, you know? Wala ka pang ospital, punta ka kay mayor, punta ka kay governor, pila ka doon madaling araw, para makahingi ng pera, para may pambili ng gamot. In a working democracy, an efficient society, hindi na kailangan kilala mo si mayor, kilala mo si governor, kilala mo si congressman, or pipila ka doon sa bahay nila ng madaling araw para kuha ng pera para panggamot, pang eskwela, panglibing, no? In an efficient society, the system is working, healthcare is working, education is working, no? Pero dito ganun na parang pag nabigyan ka or pag naserbisyohan ka sa ospital, parang ginawan ka pa ng pabor, no? Filipino have been praised for resilience for too long. Mga Pinoy daw, magaling magtiis, tiis lang. Ganun tong Pilipino, no? Yes, we survive. Yes, we adjust. Yes, we find ways. But survival should never be mistaken for justice. There is a point where resilience becomes tolerance. No? There is a point where patience becomes surrender. There is a point where ganyan talaga becomes the language of a people slowly trained to accept abuse. No? Nabanggit ko nga nung nakaraan, ang dami ko nakakausap, ang palaging sinasabi, wala tayong magawa. Nasa kapangyarihan sila, parang resign na, no? Parang surrender na. No? That is where corruption becomes the most dangerous. Not when it hides, but when it no longer needs to. When stolen funds become ordinary news, when investigations become political theater, when dynasties return with new faces and the same machinery. Para-parapan na eh. No? Sa Blue Ribbon, yung inaakusa, sila pa mag-iimbestiga. Tapos yung mga Nepo baby nun, grabe nun. Pinapakita nila yung private jet nila, yung bahay nila, yung mga alahas nila, yung mga luxury cars nila. Hindi na tinatago. No? Talagang they are so ostentatious. Talagang dinidisplay na yung wealth nila. When voters are told to choose a color instead of demanding the truth. Kasi ang hindi naman lang ba sila nahiya na napangalanan sila doon sa Blue Ribbon? Walang hiya yung mga yan, kupal yan. Baka sabihin nila na pagdating ng election, hindi na sila mananalo kasi napangalanan sila doon sa Blue Ribbon at nabansagan na silang corrupt. Wala yan. Kasi alam naman nila na kung gusto mong manalo sa eleksyon na to, magbayad ka lang sa COMELEC o bilhin mo lang ang boto. Although hindi na masyadong uso yung bilihan ng boto ngayon, doon na talaga sa COMELEC ang bilihan ng pwesto. Kaya wala silang pakialam kahit na matarnish yung image nila kasi wala naman yan eh. Pagdating ng election, mananalo pa rin sila habang may pera sila. No? This is how the corrupt win. They exhaust the honest, they confuse the public, they punish the brave. Tulad ng nangyayari ngayon sa mga Marines, sa mga whistleblowers, sila pa yung kinakasuhan. They wait for outrage to fade and 2 of 10 it works, no? Kasi ngayon, yan, issue, maraming galit. Pero after 3 days, 5 days, wala na. Life moves on, no? Life continues. Kalimutan na ng mga Pilipino. So, many are confused also. Tapos, siyempre, they punish the brave. Yung mga gusto magsalita, takot na.
People stop complaining because nothing happens. Wala eh, ganyan talaga. Wala naman talaga nangyayari. Marcos noon. At sinong presidente, no? May corruption din. Pero wala nangyayari. No? Si Erap nakulong, si Gloria nakulong. Pero ano, ganun pa rin. No? Pero ngayon, kahit grabe na, pero sabi ng mga tao, wala namang nangyayari. Yung mga aktivista, protesta ng protesta, pero pag nakapwesto, Diyos ko, magnanakaw din. Tulad yung mga aktivista nung dekada 70, 80, nung nakapwesto, masahol pa. No? Nagnakaw din. Yan ang sinasabi ni Scheller, the radicals of today will be the conservatives of tomorrow. Whistleblowers stay silent because they know they may be destroyed first. Totoo yun, talagang hanapan ka ng butas. No? Good people leave because they are tired of fighting a system that rewards the shameless. Kanina lang nakita ko sa Facebook, 58% of Filipinos want to leave the country for a better life, better salary. No? Gusto na lang umalis, no? Brain drain. The young inherit not only debt and broken roads, but a country that keep asking them to lower their standard. Wala nang moralidad, wala nang ethics, talagang ano na, babuyan na. And that is being normalized right now. No? That is the real tragedy. A nation does not fail only when buildings collapse or institutions shut down. It begins to fail when citizens get used to betrayal. But I refuse to accept the corruption of our culture. It is not the Filipino people to steal from the poor. Yeah. Ito, balikan ko ito mamaya. It is not Filipino to treat public office as a family property. It is not Filipino to laugh at plunder while ordinary people work, pay taxes, and struggle to survive. Corruption is not who we are. We owe this country more than silence. Public money must be accounted for. Yeah. Pero the Philippines is not hopeless. Marami akong kakilala, kahit ako minsan parang desperate na rin, parang wala nang pag-asa to. Kaya lang may mga tao pa rin lumalaban eh. Yan sina ang Brave 18 Marines, sina General Pocky, sina General De Leon, sina yung sa Asia Century PH, sina Camintong Laurel, ay hindi lang sila Miss Maharlika. Marami ang lumalaban, kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa. Parang yung hindi ako religious, but I like that biblical narrative when Abraham was trying to negotiate with God, when God was about to destroy Sodom and Gomorrah. Sabi niya, kung may 50, will you destroy it? No. Hanggang bumaba, 40, 30, kahit 10, kahit 5, kahit 5 na lang, will you destroy it? God said no. Eh, ang problema, kahit 5 righteous people, wala eh. Kaya it was destroyed. Pero dito marami pa rin eh. Yan ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. No? Hindi ko masisisi kung maraming Pilipino na wala na ng pag-asa, in despair na, no? Pero sa mga may lakas pa, sa mga magandang buhay, nakakain 3 beses ang araw, nakakapagpa-hospital, nakakapag-aral, no? Malaki ang responsibilidad natin. Sabi nga, for those whose much are given, much are expected. Kaya laban lang, malay mo. Kasi minsan talagang nanggugulat ng tadhana eh. Sino mag-akalang babaliktad si Saldico? Sino mag-akalang lalabas yung Marine? Sino mag-akala mag-change ng Senate leadership? Pero ngayon, nagkalo na naman. Pero minsan ginugulat tayo ng tadhana. Kaya yan pang isang hindi nagpapawalan ng pag-asa sa akin. Kasi as long as there is hope, no? There is life and there is a chance. Kaya laban lang, no? Hold on, kapit lang.